Marami na namang gawaing bahay si Cinderella. Ang sarap ang pagpisaw sa tubay! Nandiyan pa rin ba nagtitinda ng Cora? Kanina pa nga siya. Sa kanya bumibili ng Cora! Nakakabayan dito! Ngunit kung makikinig ka sa kanya, wala man lang siya nababanggit tungkol sa mga Gora. May naman talaga ang mga babae sa walang katuturan. Mahiya ka nga, Bingo! Bawiin mo ang sinabi mo! Bakit hindi totoo yun? Anong ibig mo sabihin? Na hindi tuwid kung mag-isip ang lahat ng kababaihan? Pakinggan mo nga ang sarili mo, Bingo! Kasing tuwid ng pilipit ang pag-iisip mo! Ako, Pilipit. Kayong dalawa, kay aga naman ang bangayang yan. Ang misteryo ng nawawalang ubas. Kung ganon, totoo nga, may mga apo na si Gina Redfern, kahit sa kanyang bunsong anak. Aba, opo. At kasisilang pa lang po ng 13 apo niya. Wala man lamang sa mga anak niya nakapag-asawa ng may dugong bughaw. Nakapag-asawa na rin ba si Marie, ang anak ng duke ng Greenwald? Ang alam ko, halos magkasing edad lang kami. Si Marie? Oo, sa anak ng Duke ng Vale. Ano? Hindi sila bagay? Ano ka ba, Katrina? Ha? Dapat ka pa nga matuwa dahil nabawasan na naman ng isa mga karibal natin kay Prinsipe Leonard. Mabutit pinaalala ninyo. Nabalitaan ko rin na may babae nang nililigawan si Prinsipe Leonard. Ha? Sino babae yun? Hindi ko pa po alam ang pangalan niya. Ngunit sabi ko'y matalino siya at mayumi. Galing daw sa isang mayamang pamilya. Maganda raw at magaling pang sumayaw. Saan nakatira ang babaeng yon? Ngunit yun lang po ang nalalaman ko. Bali-balita lang naman ito. Kung ganon, hindi ka pa pala sigurado kung siya na nga ang kasintahan. Opo, ganun na nga po. Mabuti. Tama, baka hindi pa nga totoo. Dapat pa rin natin tiyakin. May balita pa po ako. May nanguumit daw ng ubas hardin ng palasyo. Baka isa lamang hayop pinagkakabalahan pa. Ang ibig ko pong sabihin, Senyora Silina, hindi na po sila dapat nagsasayang ng panahon sa paghanap ng mga humit na ito. Tama na. Hindi ako interesado sa mga nawawalang ubas. Siya nga naman. Suko na po ako! Susunod! Ang galing! Iba rin ang taktikang yon. Ikaw naman! Alam mo makakatalo sa kanya. Hindi ko kaya yun. Leonard! Saan ka pupunta? Hintayin mo ako! Bakit ka umalis? Hindi naman nila pinag-iigihan ang paglaban sa akin. Alex? May sasabihin ako. Ano yun? Ano? Tatakas ka na naman? Shh! Wala nang ibang dapat na makaalam nito. Sige na nga. Pero, ano bang ginagawa mo? Wala naman. Masyado na kasing nadadalas ang paglabas mo. Wala naman akong ginagawang kakaiba sa labas. Kung wala, bakit maputik ang mga damit kong hiniram mo nang huli mong isauli sa akin? Sigurado ka bang wala akong dapat malaman, Leonard? Ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Sabihin mo na naman sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo, Alex? Wala akong pinaglilihim sa'yo. Hindi ko na nga hiramin yung mga damit mo. Hindi, sigurado may lihim siya. Mabagal, mabilis. Sundan mo ang tugtog. Oo nga. Ano nangyayari? Panoorin mo na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mabagal, mabilis. Tama. Isa, Nag-aaral dalawa, pa na sila ng pagsasayaw. apat. Oo nga. Sundan Ang mo galing ang ni musika. Katrina sumayaw. Para siyang ano? Tama, para sa bigla siya makitog.
Halika, Jane. Ikaw naman. Opo. Mabagal, mabagal, mabilis, mabilis. Sundan mo ang musika. Mabagal, mabagal, mabilis, mabilis. Bilisan mo pa. Dalawa, tatlo, apat. Mabagal, mabagal, mabilis, mabilis. Dalawa. Mabilis. Aray! Mali. Ayoko na magsayaw. Hindi niya makuha. Pareho kayo, pa! Hindi sila dapat mawalan ng loob sa pag-iensayo. Talagang kinakailangan ng tiyaga. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mama, nakakahiya! Tama na. Hindi ka maaaring sumuko matapos ang una mong pagsubok. Dapat matutong sumayaw ang isang binibini. Tandaan mo, kailangan kang matuto dahil sasabihin ni Prinsipe Leonard sa isang pagtitipon ng kanyang mapapangasawa. Sige na, bumalik ka na ron, Jane. Opo. Mabagal, mabagal, mabilis, mabilis. Mabagal, mabagal, mabilis, Ha? mabilis. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, Maaari ka bang pumasok sandali sa loob? Makipagsayo ka muna sa akin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mabagal, mabilis. Kayong dalawa, manood kayo. Ito ang tamang pagsasayaw. Mabagal, mabagal, mabilis, mabilis. Ang galing mong sumayaw. Siguradong magiging tanyag ka sa buong kaharian. Naku, hindi naman po. May pagkakunghang yata ang lalaking ito. Tapos na ang aralin para sa ngayon. Opo, senyora. Sa gabi ng idinagdag na labada, hindi nasiyahan ang iyong tiya sa galing mong magsayaw. Di ba mga kasama? Oo nga, sigurado naingit na naman sila kay Cinderella. Ang titigas kasi nila kilos para sila mga doon. Hindi na bale, nagawa ko naman makipagsayaw kanina. Pinagtakpan mo na naman ang tatlong yun. Pabayaan mo na. Kung sinusuklian lang sana ang kabaitan mo. Cinderella? Ha? Opo. Parang gusto kong kumain ng ubas kaya pumunta ka sa aming ubasan at manguha ng kaunti. Piliin mo yung mapula at matamis. Inyo pong ubasan? Oo nga pala, hindi mo pala alam na mayroong ubasan ng aming pamilya sa kabilang dulo ng kakahuyan. Heto ang mapa. Hindi mo kailangan magmadali, manguha ka hanggat gusto mo. Pupunuin ko po ang basket. Tandaan mo, Cinderella, gusto ko yung mapupula at matatamis. Makakaasa po kayo, tiya. Gusto ko rin na isang tasang tsa, ah. Jane, hindi mo ba narinig si Mama? Bigyan mo raw siya. Katrina, huwag mo nga ipasa sa akin ang inutos sa'yo ni Mama. Bakit naman ako ang uutusan? Samantalang ikaw ang makaalipin dito. Mama, oh! Naku, hindi maaari. Nagkamali ako ng mapang ibinigay kay Cinderella. Sa halip na papunta sa ating ubasan, mapang papunta sa ubasan ng mahal na hari ang naibigay ko sa kanya. Ibig niyo po sabihin, mangunguha si Cinderella mula sa ubasan ng mahal na hari? Hindi po ba't malaking kasalanan yan, Mama? Oo, naalala ko tuloy yung bali-balita tungkol sa mga mang-uumid sa palasyo. Kapag nahuli ng mga kawal si Cinderella, siya ang mapagbibintangan nila. Parurusahan siya at siguradong masisira ang kanyang pangalan. At mababalitaan niyo ng lahat. Kawawa naman. Kanina pa siya umalis. Baka nga naroon na siya. Hindi na natin siya matutulungan. Kawawa naman. Kailangan mabutin ka siya. Kailangan ko pabilisan. Hindi ko dapat hayaang mapagbinta ko si Cinderella ng pang-uumit. Malapit na ako sa ubasan.
Tama ang basa ko sa mapa. Ito na nga ang ubasan ni Tia. Tama, ito na nga ang sa kanila. Naku, ang sasarap ng mga ubas. Pihado masasarap ang mga ito. Cinderella! Cinderella! Huh? Cinderella! Pachi? Sinasabi mong pag-aari ng mahal na hari ang ubasang ito? Nagkamali raw ang yung tiya sa pagbibigay ng mapa, ngunit alam ko sinadya niya ito. Mabuti na lang naabutan kita. Kung medyo nahuli pa ako, tuluyan ka na sigurong napahamak. Sa susunod, mag-ingat ka sa iyong tiya. Tayo na, Cinderella. Umuwi na tayo. Ang sandali lang, Pachi. Huh? Gusto kong hanapin ang katiwala ng ubasang ito. Magpapaalam ako kung maaaring manguha ng konting ubas. Baka kung ano pa ang sabihin ni Tia Selina kapag hindi ako nakapag-uwi ng ubas. Ang bait mo talaga. Iniisip mo pa rin ng iyong tiya. Ang totoo nito, Pachi, gusto kong manguha ng konti para kainin natin pagdating natin sa bahay. Tingnan mo. Siguradong masasarap ang mga yan. Oo nga, nakakatakam. Hinog na ang mga ito. Siguradong matatamis. Gusto ko nang kumain. Ano yun? Halika, tignan natin. Si Prinsipe Leonard. Si Leonard nga. Ngunit suot na naman niya ang damit ng kaibigan niya. Mag-umit! Huminto ka sa kinatatayuan mo! Pag-aari ng hari ang ubas na yan! Ibalik mo yan! Hindi niya dapat malaman na ako ang kumukuha ng ubas. Tingnan ko lang kung mahuli mo ako. Kumanda ka sa akin pag nahuli kita! Sandali! Leonard? Sa wakas nahuli rin kita! Isa ka palang babae. Kayo na po ang bahala magpaumanhin. Talaga naman po kahiyahiya ang ginawa ng batang ito. Madrasa lamang po niya ako at hindi po siya napalaki ng mahusay. Lagi pong wala ang kanyang ama dahil sa pagtatrabaho kaya wala nagpapatnubay sa kanya. Hiyang-hiya po ako sa kanyang ginawa. Alam ko po. Ngunit malaking kasalanan po ang pangumit. Kaya nga po ako nakikiusap sa inyo. Mahalaga po sa akin na mapangalagaan ang karangalan ng aking pamilya. Siguradong masisira po ang pangalan ni Cinderella kapag hindi po ninyo inilim ang bagay na ito, Ginoo. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong makakalam ng bagay nito. Ha? Maraming salamat po. Makakanya na ako ng maluwang. Alam kong madaldal na lalaking ito. Tiyak na ipagmamalak niya na huli na niya ang mag-uumit. Maya-maya lamang masisira na ng tuluyan ang pangalan ni Cinderella. Leonard, bakit mo nagawa ang bagay na ito? Ang sarap, tikman mo, Alex. Kung ano nung ginagawa mo, Leonard, pati bang pang-uumit ng ubas? Masyado namang masakit ang sinabi mo, Alex. Hindi naman ako manguumit. Pag-aari naman ng ama kong hari ang ubasang yun, hindi ba? Hindi nga lang ako nagpaalam sa tagapaglingkod. Ngunit iniisip tuloy ng katiwala na may mga umit. Oo, at hanga ako sa kanyang kadakilaan. Biruin mong hinabol niya ako
sa buong ubasan, ngunit masyado lang ako mabilis para sa kanya. Ano kaya mangyayari kapag nalaman nilang isang taga-palasyo ang mangumit ng ubas? Nariyan ba kayo, Prinsipe Leonard? Itago mo ang mga balat. Pasok po! Sisimula na ang aralin sa loob ng 10 minuto. Opo, Ginoong Hans. Nagmemeryenda lang po kami ng konti. Hindi po kayo kailangang magmadali. Oo nga pala, nabalitaan kong nahuli na ng katiwala ang mangumit ng ubas. Isa palang babae at sabi ng katiwala ang pangalan daw ay Cinderella. Leonard, nasumid ka na tuloy. Ako ang may kagagawa ng lahat. Hindi niyo po kailangang humingi ng paumanhin. Gusto kong puntahan mo ang dalagang pinagbibintangan mo sa lalong madaling panahon. Ikaw na ang bahalang humingi ng paumanhin sa kanya. Masusunod kamahalan. Senyora Selena, narito po ako upang ibalitang nahuli na po namin ang totoong mangumit ng ubas. Kayo na po ang bahalang magpaumanhin. Ngunit Ginoo, Bakit? sino po siya? Ang totoong nang umit ng ubas. Nangako po siyang hindi na mauulit kaya pinatawad na lamang namin siya. Talaga po, Ginoo? Opo, Senyorita Cinderella. Mabuti naman. Salamat po sa mga ubas! Paalam! Malas naman. Sana hindi na nila nahuli ang totoong mang-uumit. Oo nga. Walang makakaalam na nahuli si Cinderella kaya mananatiling malinis ang pangalan niya. Tama. Wala na tuloy tayong sapat na dahilan para palisin siya sa bahay na ito. Mama Katrina, wag na natin pag-usapan si Cinderella. Kumain na lang tayo ng ubas. Ang sarap, hindi ba? Kumain ka pa nang handa na ang toldang ipasusot namin sa'yo. Ha? Hindi ba para sa iyon? Ha? Leonard, ano bang iniisip mo? Leonard! Alex, Bakit? alam mo bang maaari pa rin umibig ang isang babae sa isang lalaki kahit na... Kahit na alam niyang isang manguumit, sinungaling at mamubola ang lalaki ito? Sa palagay ko, wala namang magkakagusto sa lalaking ganun ang ugali. Yun ang alam ko. Ngunit kung minsan, maaari pa rin mangyari, hindi ba? Magugustuhan pa rin ng lalaki anuman ang kanyang ugali. Sarili kaya niyang tinutukoy niya? Mabuti na lang at hindi pinarusahan si Leonard sa ginawa niya. Ano ba itong sinabi ko? Talagang mali ang pang-uumit. Kapag nakita ko ang Leonard na yun, lagot siya. Talagang hindi madali ang buhay, Cinderella. Ngunit, basta't wala tayong ginagawang masama, maayos pa rin ang kalalabasan ng anumang gulo. Lalo na kung may diwata kang ninang tulad ko.